Hindi ako maniniwala hangga't hindi ko nakikita ang mga sugat ng pagkakapako sa mga kamay niya at mahipo ang mga ito, pati na ang sugat sa kanyang tagiliran. Makakali mak Makalipas ang 8 araw, nagtipon ulit ang mga taga-sunod ni Hesus sa loob ng bahay. Kasama na nila si Tomas, kahit nakakandado ang mga pinto, dumating si Hesus at tumayo sa gitna nila at sinabi, Sumainyo ang kapayapaan." Sinabi ni Hesus kay Tomas, "Tingnan mo ang mga kamay ko, hipuin mo, pati na rin ang aking tagiliran. Huwag ka nang magduda, maniwala ka na." Sinabi ni Tomas sa kanya, "Panginoon ko at, at Diyos ko." Sinabi ni Hesus sa kanya, "Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita." Amen. Hanggang 29 lang ba? 31. Ay 31. Marami pang himalang ginagawa si Hesus na nasaksihan ng mga tagasunod niya, ang hindi naisulat sa aklat na ito. Pero ang nasa aklat na ito'y isinusulat upang sumampalataya kayo na si Hesus nga ang Kristo, ang anak ng Diyos, at kung sasampalataya kayo sa Kanya, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Praise God. So, dito makitahan pagkabanhaw ni Jesus. Again, istorya di an hiunong kan Tomas. Si Tomas inasang disipulo ni Jesus. Kaya lang han nagpakita si Jesus an iba nga mga apostol wara hiya didto kaya han nagtirirok nga hawirahan sumugad dirang hi Jesus an aton teacher an ang aton Panginoon is nabanha wara hiya umayon ngan di ba nagkatitirok na hira sarado ang portahan nakasulod si Jesus bisan ko nakadighihan niya lawas ngan iging pakita haiya ni Jesus kan Tomas an guhuan niya aniya kamot nga na niya samad tapos aset sinugad niya nga ay napagalinlangan tuo na tapos sinugad Jesus nga naayong ka na ba kay kinita ka aset pinagpala it mga tawo nga diri bisan waray kita inayon nga didihan 30 nga daka 31 igin susumat didi ni Juan ang nagsurat hin nga libro nga ang mga disciple ang mga apostol mga tagasunod ni Jesus kinita kan Jesus hindamo pa nga mga miracle nga yaging buhat nga nasugad hiya igin surat ini may da kita Biblia yana para kita kumilalaliwat kan Jesus ngan it Juan igin surat para it mga natuo magpatuloy hit pagtuo kay ano hadton nga panahon nga ginsusurat ini Juan damo na ang persecution an iba papatay an iba na nagin it nga na natalikod hanira pagtuo darahan ka Korean an iba naman damo na nagque-question pati damo ang mga mali nga katutduan. So makikita ta din higin nga di ba nasugod kita natin last nga pag-aram damo ang katutuan nga Jesus diri tawo o Jesus it nga diri anak hit Dios pero di hit Dios gin ka counter iton nga mga mali nga tutuan. So may da purpose hin nga pagsurat ni Juan nga nasugad di igin suratin para magpatuloy kamo hit pagtuo nga Jesus it Mesiyas ang tagapagligtas anak hit Dios ngan hit pagpatuloy hit pagtuo iya magkakamay-ada kamo kinabuhi pinaagi ti ang ngaran ani Tagalog nasod kanina kinabuhi hadayon. Amen. So, kalawit ta didi ang kinabuhi ni Tomas. Si Tomas usang apostol. Kaya lang nasugad didi mahina niya pagtuo. Kay ano masusugad ta nga si Tomas mahina ang pagtuo. Ang mga disipulo o grupo dit niya tikang ministry ni Jesus duha ka tuig nga hinto nga
or almost 3 years nga apod ni Jesus ang mga disipulo. Ibig sabihin nga tanan hira, hira nga 12, bisan kun ang pinaka-close talaga ni Jesus is Peter, James, and John. Pero nga tanan hira, equally hira ginmamahal ni Jesus, gintututuan. Kaya lang makikita ta niya mahina nga pagtuo kay ano, bago mamatay si Jesus, 'di ba gintutot do na niya nga, ako nga anak ng tao mamamatay, pagsasakitan, hit mga pagpapahirapan han mga pinunohan mga Hudyo, ang mga Pariseo, ang mga Saduceo, ang mga pari, ang mga tagapagturang kautosan, hira mismo it magpapahirap iya, tas iya na papahiwatig nga mamamatay hiya pero ikahuman hit tulo ka adlaw mababanhaw hiya. Kaya lang hiya han 'di ba naton gimbasa kalop nakadto ang kinadtuhan han aga-aga hi Maria Magdalena ang babae nga ang ginsaniban hinpito nga demonyo katima bumalik hiya iya sinugad hiya nga wara dito ang lawas ni Jesus. Katapos pagbalik niya apod niya hi Pedro nga hi Juan tapos ira kinita wara talaga dito ni Jesus. Katima siyempre iginsusumat na nira nga hi Jesus wara dito kasi wara nira kinita nga lawas. Kaya lang nasugdan naton gimbasa ang una nga tinuo nga hi Jesus is nabanhaw is si Juan ang nagsuratin mismo. Siyempre ang iba nagkakatitirok na hira ginaistoryahan na nira why kasi hi Juan hi Jesus nagpakita na hiyahin han iya nga iba nga mga apostol sugod kan Pedro kan Juan. Ang iba tiriro kan iba barablag. Kaya lang, saad ko pa kanina mahina niya pagtuo kay ano waray hiya umayon hanyakan ni Jesus. Nga hiya mamamatay pero mababanhaw ni katulokadto nakadto na ang ebidensya nga wara dito ang lawas ni Jesus. Wara lagi hiya totoo nga hi Jesus nabanhaw. So, asyat kaya nasugad ni Jesus han pagpakita na haiya han pagpakita na hiya yaa diak isulod itim nasugad hiya han kahuman han ikawalo ka adlaw han nagkatitirok dira mon hira yana kaupod na nira hi Tomas nakasarado ang portahan hi Jesus bigla na lang nga nakadanhan nira atubangan nasugad hiya peace be with you. Ang sumagad hiya igbutang itim daliri nga han yakamot. Put your hands into the wound of my side nga han sama di ba ang tinarakan han tagiliran. Tapos siyempre bisan kun diri nakasarad dinhi pwede kitang mag-assume nga nangyari at ngan sinugad ni Jesus don't be faithless anymore ayaw na pag-alangan hiting pagtuo ayun na. So haiya hi Tomas imagine nata hi Tomas tulo ka tuig nga apod-upod ni Jesus nakita niya ang mga miracle nga ginbubuhat ni Jesus. Katiman niya mga pagtutdo nga nagahatag hin kaaram haira nagahatag hin wisdom haira tapos hiya wara lagi hiya tumuohan sa ngayakan ni Jesus nga mababanaw hiya. Pareho kan Judas, di ba Judas upod lagi hapit nira pero kay ano han mindset ni Judas nga igimpapakita na hiya gimpapakita na ni Jesus kun hin-o hiya na nagawa pa niya nga traidoron hi Jesus. Diba? So asya bisan pwede mangyari hat nga na-experience tayo Jesus, naka-experience kita in healing, nakilala tahiya, nakaramdam kita in kapatawaran na natin mga sala. Kaya lang, pwede nga diri kita magpatuloy. Kaya nga nasugad didi it purpose hin nga libro is para hit mga natuo nga magpatuloy hit pagtuo. Kasi aadto ha orhe it reward hit aten pagtuo kan Jesus which is kinabuhi hadayon. Pwede liwat, di ba, pwede liwat it mangyari hit asa nga tawo nga especially na iya dakit hit bansa nga igimpapakilala hi Jesus bilang
it relihiyon nga Katoliko. Diba? Kaya lang nasugad kita nga nakilala kan Jesus aron piti namatiha para aton anak hit Dios, nag-iisay nga bugto nga anak hit Dios. Kaya lang hit pamumuhay di nakikitaan kung ano klase nga pagtuo. It may kita. May dako nga anhet na basa kakalap nasugad man. Huwag mong sabihin na kilala ko naman ang Diyos kasi nasugad si Satanas kilala liwat niya it Diyos pero dihiya nato. Parang nga something nakakatawa pero parang sarcastic nga post hit mga unbeliever. Parang sugahit pero siya siya man talaga kita hit, di ba? Totoo hiya. Nga sarcastic nga katotohanan like hit sa nga tawo. Bisan na aton dati ako na-expect na sugad natuo maak, nangunguros maak, nag-aampo maak, nakilala makit Ginoo bisan ko direct para simba, di ba? Kaya lang ito na nga pagtuo kini kita hit kinabuhi. Ngan hit aton bilang mga natuo na naka-experience na kan Jesus. Kailangan magpatuloy kita hit yan hinga pagtuo, hit yan hinga dalan. Kasi adto pa or it reward. Medan ko nga kanginahan pag mamata ko nagbabasa kan Hebrea. Wait lang. Kaninahan ano at nabasa? Hebrea. Nangalimutan. Kura kasak pakadara nakmaraket. Ano tanak nabasa kanina? Laro nakmaraket. Kuan. Hebreo 10:39. Kapag kasi 19 to 39. Kaya lang i-point kasi didi nasugad. It called to persevere. It panawagan nga magpatuloy kit hit aton pagtuo. Wait. Sino nga di matakpagtawag I'm sorry. Mabasahan ko Hebreo 10:19. Kaya ako na magbabasa na. So, ganito. Kaya mga kapatid, malaya na tayo. Para atin yung mga natuuna ha. Kaya mga kapatid, malaya na tayong makapasok sa pinakabanal na lugar dahil sa dugo ni Jesus. Pwede kita na makasalud hit pinakabanal nga lugar darahan dugo ni Kristo. Diri ibig sabihin nga tanan kamo makakasalud na kundi pwede kamo makasalud may the way which is darahan dugo ni Jesus. Sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang katawan, binuksan niya para sa atin ang bagong daan patungo sa pinakabanal na lugar na sa kabila ng tabing. Kasi, dati kasi, han Old Testament, ang tolda, may dahit lugar, Holy of Holies, at pinakabanal, nakadtuit hiya, o sa itiya kwarto nga, anpadi, or priest, makakausalahiya hit sa katuig makasulod ngadto kasi sagrado talaga kasi nakadto ang presensyahan Dios. Yanahan kamatay ni Jesus
an kurtina dito sa Jerusalem. Ang kamatay ni Jesus nabukait. Ibig sabihin, di rin na kailangan nga templo, di rin na kailangan ng altar, kasi si Jesus na itaan. Kaya nasugad didi, kaya makakasulod na kita dito kasi aadto na si Jesus nananahan. Amen. Kanasugad didi, at ang daang ito ang nagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. At dahil mayroon tayong dakilang punong hari na namamahala sa pamilya ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya ng may tapat na puso at matatag na pananampalataya. Dahil nilinis na ng dugo ni Jesus ang mga puso natin mula sa maruruming pag-iisip, nahugasan na ang mga katawan natin ng malinis na tubig. Magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. So, a call for perseverance, panawagan nga magpakatatag. Why? Kasi kailangan natin maging matatag para makapagpatuloy. Kaya nga asya't hope. Hope itaton pagtuo, importante hope for us, pag-asa para sa atin, pag-asa iti mga tawo, pag-asa itaton kag anak, itaton kabugtuan nga diri panakilala iti Ginoo. Kasi kun diri kita magkakamayan pag-asa iran, mawarahin bagat magiging pointless or useless nga ginaampo ta pahira kun wara ta naman pag-asa. Kaya nasugad didi, magpakatatag kayo at sikapin nating mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. Diba? It buhay bilang Kristiyano, di-relate ka nan inaaton la pagiging makasarili nga, bahala ni tira basi ako, namumuhay akhin kung ano may kabaratan ni Ginoo. No, kasi it kinabuhi bilang isang Kristiyano is it nga sa kita, di ba nasugid iglesia, church, sa nga lawas ni Kristo. Sughet lawas magkakaiba man kita, pero we should work as one, we should walk as one, hit atin lakat bilang Kristiyano. Kaya maging i-share ta atin burden o maki-share kita hit burden hit iba nga tao kun hino met makusog, kun hino met makusog it pananampalataya, di ba? Maging kalakasan kita para iti mga tao. Amen. At huwag nating pabayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian na ng ilan. Sa halip, palakasan natin sa ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Yan din kasi last days. Han panahon na han dumatang hi Jesus, yan din nakitit last days. Tinatawag. Kaya lang, nga last days, direct ibig sabihin nga, sa kaadlaw na lang. Kasi, tamo, 2 years ago, 2,000 years ago net nangyari. Pero hasta yan na, iyaan hipakita. Hit dita aram nga rason, hit plan, hit Ginoo, hasta yan, diri pa kita na balik. Pero oo sa itatan aram nga sigurado. Kareg hit Ginoo nga, nga tanan nga tao makabati, hitiya pulong, hit magandang balita, para nga dumatang kita nga tanan, hit punto, hit pagsisisi, hit aton mga sala. Para that way, magkamayada kita kaligtasan. Amen. Sapagkat kung sasadyain pa nating magpatuloy sa paggawa ng kasalanan, pagkatapos nating malaman ang katotohanan, wala nang handog na mayaalay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Ibig sabihin, bisan ito sa nga tao, like nakilala hit Ginoo, nakilala kan Kristo, as in literal nga nakilala, pwede bumalik pa hit dati nga kinabuhi. Tanging ang nakakatakot na paghuhukom at nagliliyab na apoy ang naghihintay sa mga taong kumakalaban sa Diyos. Kasi nasugat Biblia, kung diri kampit Diyos, kalaban hit Diyos, kasi duduhalat side din nga kalibutan, side hit Ginoo. Hit kabilang nga side nga iya, kaaway. Ipinapapatay na noon nang walang awa ang lumalabag sa kautusan ni Moises kapag napatunayan ng 2 o 3 saksi ang paglabag niya. So, asya permita talaga mahinumduman nga Diyos diri lang mapagmahal, kundi Diyos nga banal, nga matuwid, nga nagpaparusa kun hinuman nagkakasala iya. Kaya sometimes nga naaabusar ta paghigagma hit Ginoo kasi masugala kita
God is loving. Yes, God is loving, waray question, pero nagpaparong sa gihaphiya. Diba kaya nga, mas makaradlok kung pagdadanasan hit asa nga tawo, it puot hit Ginoo, which is mangyayari hit pagbalik ni Jesus kasi aadto talag kikitaan it paglipol hit mga tawo nga diri matuo kang Jesus. Kana sugad didi, gaano pa kaya kabigat ang parusang tatanggapin ng taong lumapastangan sa anak ng Diyos at nagpawalang halaga sa nagpatibay sa kasunduan ng Diyos at naglinis sa mga kasalanan niya. So, mas ma mas ma mas malala it mararanasan hit asa nga tawo nga kinilala kan Hesus tapos bumalik kan iya kasalanan or kumilala kan Hesus kaysa hit awhan kinilala kan Jesus nakabatihan ka matuoron pero waray kumarawat ha iya kumpara hit asa nga tawo nga waray namatay nga wara pa kabati kan Jesus kasi we can assume damit tawo nga namatay nga waray pa kabati kan Jesus pero iba it judgment sa Ginoo diri tarang kung paano pero nasugad dinhi iba it parusa hit mga tawo nga nakabati hit pulong lalo na kung nag-start na it nga nag-start han faith han pagpangalaga tas bumalik. Diba kasi diri lisensya nga it Ginoo nagpapatawad. Why? Kasi nga tanan nga atan ginbubuhat nasugid Biblia nakalista didto mabuti o masama may daa record. Kaya asya itit nga magkamiada kita hin banal nga pagkahadlok it Ginoo nga it nga diri ta abusaron it paghigagma niya haatan nga hit kapatawaran hit atan mga sala kasi nasugad it Biblia pwede nga it asa nga tawo bumalik kan iya dati nga kinabuhi nga diri na makabalik. Diba worse it mararanasan hito nga tawo. Kana talagang mas mabigat ang parusa sa mga taong ito na humamak sa maawaing banal na espiritu. Ngan iba liwat it level hit parusa hit mga tawo nga nagblasphemy humamak sa maawaing banal na espiritu. Dahit Biblia may dahit nakasurat usang kasalanan hit usa nga tawo nga diri mapapatawad hit Ginoo or waray kapatawaran hito nga kasalanan it paglapastangan hit banal nga Espiritu Santo. Kaya nga nasugid didi mabigat ang parusa sa mga taong humahamak sa maawaing banal na espiritu sapagkat kilala natin ang Diyos na nagsasabi, ako ang maghihigante, ako ang magpaparusa at mayroong ding nakasulat na ganito, hahatulan ng Panginoon ang mga taong sakop niya. Kakilakilabot ang kahihinatnan ng mga hahatulan ng buhay ng Diyos na buhay. Alalahanin ninyo ang nakaraang panahon noong una kayong naliwanagan. Dumating kayo sa matinding hirap pero tiniis nyo ito at hindi kayo nadaig. Kung minsan inaalipusta, in nga Hebro, maisingit ko la, unknown it writer hin diriin baga wala nakakaaram kung kanain surat pero igin surat in han panahon han ginpe-persecute an mga tawo han panahon ni Nero kasi sobra talaga ang persecution hadto pero bisan kun ginpapatay ng mga Kristiyano natika damo an mga Kristiyano lagi kumbaga nahikakalat ang mabuting balita away kasi di daha Roma han gin-persecute hira syempre ang mga tawo nanhingadtuhan ibang mga lugar kaya kun hana kain hira nahi-share nira ang gospel kaya lang syempre an sugad kan Pedro sugad kan Juan sugad han nagsuratin nga Hebreo nagsurat hirahin mga letter para i-encourage ang mga tawo kaya may da kita sugahin kaya lang itsugahin nga kasuratan is diri ta pwede basahon hit non-believer hit diri nato kasi in nga surat pa rin hit nato pwede maging encourage haira kaya lang mas ma-appreciate mas encouragement haat nga mga tawo nga nakilala kan Jesus kasi halarom kaya nga dyan ang gasi ko dati han bago pala nga believer han nag-share ha akin han gospel na sugak ano ita kauunahan nga babasahan nasugad diyan
Pero praise God, kinaad man ko na andyan, diri ko tiya kaya ano tawag i-refer or isagdon bahit usa nga believer nga, diyan it basaha. Kasi katikahan pala John chapter 1 verse 1 pala nasugad dito nang pasimula ay naandun na ang salita at ang salita ay Diyos at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. So, 'di ba? Kaya lang kasi i-add to it John 3:16, 'di ba? Which is kung pag-a-add man talaga is halaram liwat, 'di ba? Kasi kaya may kumbaga hit kada libro kasi Biblia diri usa nga libro. Damit hiya nga libro, magkakaibang author, magkakaibang purpose, magkakaibaan an nakarawat kaya kailangan pag-add man tahiya book by book. Ba para makita natin anon purpose nga nga ginsurat, ano an problema hadtong panahon ginsurat-in kay ano sugad hinanyakan, kay ano mga sugabahit kaya lang, 'di ba, um, pero kauruganhin it's for us for encouragement. Haatan nga mga nato especially sugad hini nga Hebrew aniya purpose ang pagsurat is to encourage believers. So nga tanan naman kita dinhi nakilala at Ginoo, 'di ba? It atan niya na kinakaharap is kailangan magpatuloy kita hitaten pagtuo. Amen. Kaya nga nasugad din, alalahanin niyo ang nakaraang panahon noong una kayong naliwanagan, dumaan kayo sa matinding hirap, pero tiniis niyo ito at hindi kayo nadaig. Kung minsan inalipusta kayo at pag-uusig sa harapan ng maraming tao. So may specific nga tawo nga tinutukoy, hini nga nagsurat. Kaya lang, it can be, pwede magsalamin haatan nga nag-aagihin ka Korea, nag-aagin persecution, mockery, or bisan temptation hit kinabuhi nga magpatuloy hitaten pagtuo. Dinadamayan niyo ang mga kapatid na nakabilanggo at kahit inagawan kayo ng mga ari-arian, tiniis niyo lamang ito ng may kagalakan dahil alam ninyong mayroon kayong mas mabuting kayamanan na hindi mawawala kailanman. So as in it promise it Ginoo nga para it nga tanan, 'di ba? It magpapatuloy may kayamanan. Langit nan nga mga butang nga mas mabuti ngan diri nawawara kailanman. Amen. Kaya huwag kayong mawawala ng pananalig sa Diyos, 'di ba? Why huwag kayong mawawalan kasi pwede mawara. It atan dapat kumbaga it awareness ta bilang mga mananampalataya nga diri ba kay makausagita pagtuo na buwas asya lagi pintak pagtuo. Diba? It's not kasi diri taram it pagsubok buwas, diri taram kun ano itatan pagtuo buwas. Kaya lang maging aware kita nga maging handa ba kita hiti padarata nga mga pagsubok para kumbaga nga mas maging handa kita kasi kung magpapabanjing-banjing la kita, nasimba maak, nakakabatakit pulong Ginoo, nagpe-pray okay na na pagtuo. No, kasi tetestingan kita. Sugad din. Huwag kayong mawala ng pananalig sa Diyos dahil may malaking gantimpalang nakalaan para sa inyo. 'Di ba? Nakalaan, reserve nga hadulo pa makukuha. Amen. Kailangan ninyong magtiis para masunod nyo ang kalooban ng Diyos. So pagtitiis, pagsunod hit kaburutan hit Ginoo. Dili ibig sabihin makuri di na maiintindihan makita ni Lord. No, kasi diri magaan na kinabuhi pa nga kay Ginoo. Yes, may da peace, may da joy, pero diri harumamay nga kinabuhi kay ano diri man liwat harumamay naghuhulatatan nga reward. Kaya nga nasugid din magtiis kayo. It's not always aram ni kada aga. I don't know kung nararanasan niyo kasi magkakaiba makitahin
kumbaga katatayuan hitatan pananampalataya, iba itaten lugar nga kinamubatngan, iba itaten kinabuhi, iba itaten mga challenges. May dahit temptasyon permi nga ayaw pag-pray, ayaw pagbasa hit baraan na pulong, ayaw pag-attend hit morning prayer, ayaw pasingat to church, or worse, pasasakitan pa kita ni Satanas. Kung ano-ano la, para kita makabuliw hitatan pagtuo. Which is, kailangan ta malagpasan or piliin permi it Ginoo kaysa hitaten kinabuhi, kaysa hitaten ang tawagin comfort zone or hitaten convenience. Kasi diri it sakripisyo kun yada laghihap kita hitaten comfort zone kun hitaten ano ba Tagalog hit convenient hitaten magaan lang nga kinabuhi dito la kita magse-serve hit Ginoo kun may tala free time dito la kita magpa-pray. Diri kasi pero may tanasog at Ginoo unahon hiya higagmaan hiya hit bugos hitaten hanahon kalag kusog hitaten kasing-kasing. Diba diri tara kundi una. Amen. Kaya nga nasugod dito kailangan ninyong magtiis para masunod nyo ang kalooban ng Diyos. So diri pero magaan kalooban it pagsunod hit Ginoo. Why? Kasi dili hit atan silid naglalaban it atang sarili it temptasyon ngan hit kabaratan hit Ginoo. Kaya nga praise God pag nararamdaman ta nga may struggle hit atan loob, ibig sabihin may conviction hit Holy Spirit. Kasi kunwari conviction sugad handate nga panahon okay la magbuhathin magraat nga butaang gidadalian pamulay, gidadalian pakichismis, gidadalian kung ano-ano pa man nga mga buruhatan nga maglain. Why? Kasi wala man conviction. Yan na, may struggle. Kasi may na conviction hit Holy Spirit. Yan na, kung wala ta conviction hit Holy Spirit, mahadla kita. Kasi, ibig sabihin, bangin malitatan pagtuo. O mabangin malitatan pagkilala kan Kristo. Kasi, bayda maglalaban didit atan silid. Kaya ano, kailangan manaig, maghari it banalang espiritu hit atan kinabuhi para tuluyan kitang malinis. Pero may da matutol kasi kaya ano yan hipakitit atan makasasala nga lawas. At matanggap nyo, kailangan ninyo magtiis para masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap nyo ang ipinangako niya. Diba? So asya it para hadulo, yadto talaga dulo. Kaya kailangan i-fix itatan mata, itatan Diyos, ngan hit kun ano it naghuhulat-haat para diri kita magninilingi-lingi or matumba man, matisod man, maglalakat kita ngan aramta, kunti pakain kita. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, sandaling panahon na lang at darating na siya, hindi na siya magtatagal. At mabubuhay ang taong itinuring kong matuwid dahil sa pananampalataya niya. So, waray makakasulad halangit, maliban kung perpekto ngahin matuwid. Waray tawo nga perpekto, kay tawo nga makakasulad halangit, pero may daasa nga paraan. It matuwid. Kaya lang magiging matuwid kita, pinaagi ka ni Kristo. Kaya nasugad ituturing kong matuwid ang tao dahil sa pananampalataya niya. Nasugod Biblia, it atan katuwiran, it atan katadangan, it atan pagiging matadang is diri dara ko natat gimbubuhat kundi darahan gimbuhat ni Kristo. Kaya lang kailangan tit karawton kasi kung diri ta kakarawton, diri magiging aton. Asya iti regalo, di ba? It regalo. Kaya regalo kasi pwede diri karawton. Di ba? Pero ginaaruhat at Ginoo is magkamayada kita hit. Ibig sabihin, kailangan ta karawton. Ngunit kung tumalikod siya sa akin, hindi ko na siya kalulugdan. Nasugad ngunit kung tumalikod siya sa akin, ibig sabihin, pwede pa kita tumalikod hit Ginoo ngan ano, hindi ko na siya kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumalikod sa Diyos at napapahamak. Kaya nasugad ang writer hin nga Hebreo nga. Kaya lang
han iya ginsusuratan han mga natuo na kan han mga natuo na kan Kristo han mga tagasunod ni Kristo nga nasugad di. Kaso diri kita apod hiton nga mga tawo nga natalikod hit Ginoo nga napapahamak kundi kabilang tayo sa mga sumasampalataya at naliligtas. Diba? Kaya nga diri it okay nga sabihin once saved always saved. Ligtas na ak. No, naligtas kita kasi napatawad ang ating sala. Na-justify ang atin kasalanan, ibig sabihin na napawalang sala kita, kaya lang yada pa kita hit proseso. Kaya nga nasugad hit English. We are the faithful ones whose souls will be saved. Hikitahit mga natuungan it atan kalag maliligtas. Amen. So asya it pangako hit Ginoo nga it mananatili, asya it maliligtas, it kalag. Amen. So asya it and example, kaya no nahingada kita hit kasi sugad kan Tomas, pwede nga nakilala Ginoo pero waray pagtuo or mahina it iya pagtuo. Ngan sumugad hit Tomas, Jesus ato na kanito mas wait lang mabalik lang kita kung live. 1. Kaya nga nasugad si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Diba? Inonor niya or in-acknowledge niya si Jesus bilang Panginoon at Diyos. Ang Panginoon, ibig sabihin master. It Lord, ibig sabihin master. It master, sugad hit ko hit sa nga kingdom. Diba? Itawag hit hadi, Lord. Ibig sabihin, control hit nga tanan. It may control hit nga tanan. It may datag ihit nga tanan. So kung nasugad kita that Jesus is our Lord, ibig sabihin, ina-acknowledge ta nga hiya itag-iya hit atan kinabuhi. Kaya lang, hit atan pag-reflect, hit atan kinabuhi, or pamaag hit atan kinabuhi. Hi Jesus ba talaga hit atan Panginoon? And hit Dios, ibig sabihin, and it labaw hit nga tanan. It makapangyarihan hit nga tanan. So, Jesus, diri lahiya tawo, kundi hiya Dios. Diri lahiya Lord, kundi Dios. Amen. So, ngan sinugad pa hiya didi, pinagpala ang hindi nakakita, ang ngunit naniwala hatan, we are blessed kasi biskon waray kita kumita kan Jesus, nagparamdam hiya hatan, nagpakilala hiya hatan, ngan tinuo kita. Diba? As it faith. Kaya nga pag ighihiri-agi kita, hit mga tao nga nagku-question, nabuhi ba talaga Jesus? Han, ebidensya. Masugod kita, itakan pagtuo diri nangangalangan ebidensya. Kasi asidit pagtuo, sigurado kita mga butang, nga diri ta nakakaptan, diri kita nakikita. So, diri na kita para makipag-inaraglosayan hit nga mga tao, nagtutar hit ebidensya hit Ginoo. Why? Kasi kita mismo, natuo kita hit butang nga diri ta kinikita. Asitit maupay hit pagtuo. Kasi diri na kita para nagtutarhin ebidensya hit mga butang nga atin nakakaptan, kundi naayon kita kasi naayon kita. Diba? Darahit atin pagtuo. So, praise God kasi dumatang kita punto nga nakilala tayo Jesus, nagpakilala hiya atan, nga nagkamay ada kita pagtuo nga tikang laghihap hit Ginoo, nga nasugad didi, ginsuratin, nga kasuratan, para ang mga natuo, pero ang aklat na ito isinulat upang sumampalataya kayo na si Jesus nga ang Kristo. Pero English kasi, para magpatuloy kayo hit panampalataya nga hi Jesus nga ang Kristo hiya it Misaya, Misaya nga anak hit Dios. Kung magpapatuloy kayo at kung sa sampalataya kayo sa Kanya, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Hit English kasi nasugait. Kung ngandar hit iyo pagtuo ha iya may da niyo kinabuhi. Pinaagit iya ngaran. Diba? Kasi it ngaran ni Jesucristo in makapangyarihan.
Amen. Praise God. Let's pray.